Walang vibration man. Alam mo sikreto bakit hindi ma-vibrate? Baka makasagi tayo. Damn! Ah! Ating naka PCX ngayon, nakabilos. Sarap na ito gamitin. Hindi nakakalay pa rin. Hindi nakakalay. Nakita mo, Craig? Pansinin nyo guys yung under ng ADV natin. Nakita nyo ba yan? Narinig nyo ba yan? Walang vibration man. Walang vibration. Alam mo sikreto bakit hindi ma-vibrate? Alam mo, walang ka-vibration to. Sa iba, vibrate ito. Maano yun, tumutunog. Ayun, wala oh. Dahil yan sa langis na ginagamit ko. Yung ginagamit ko is yung Gulf Oil na power trucks. Yung power para sa scooter, fully synthetic. Grabe. Ngayon yung dinulot ng oil na yun para sa akin. Ayun oh, walang ka-vibration. Tsaka ang tahimik ng makina niya oh. Narinig nyo ba yan? Angas diba? Nakita ko sa vlog ni One Trip, nubas na daw yung PCX 160 na road sync ha. Ganda ng road sync guys kasi TFT display na siya. So for sure yan kung meron sa PCX magkakaroon yan sa ADB 160. Medyo napapaisip tayo ah. Sipin mo yon, ADB naka TFT display oh, diba? Nung nakita ko yung standard tsaka yung road sync version, pinagbago ng konti sa features eh. Like yung naked handlebar wala na. Pero sana sa ADB naked handlebar pa din, diba? Siyempre mas maganda pa rin talaga ay naked handlebar. Pero pinakagusto ko talaga doon is yung TFT display. Any takers sa ADV 160 natin? Alagang alaga. Wala tayong tatanggalin dito guys pagka ginawa natin yan. Pag binenta natin to, wala tayong tatanggalin. Tingnan nyo guys ha, babanatan natin tong ADV natin. Sobrang tahimik lang tsaka swabe nung under nya. Dahil to sa change oil natin eh. Dahil to sa bagong langis natin guys. Matagal ko na rin namang gamit. Parang napatunayan niya na sa akin kasi simula nung nag-Bicol ride tayo, Sorsogon, yun yung gamit natin. Sobrang satisfied ako sa performance. Lalo tumatagal, lalo siyang nagiging smooth. Hindi siya nagkaroon ng vibration. At yun ang napansin ko sa lahat ng nagamit yung langis para sa motor na to. Pinaka nagustuhan kong langis talaga, in fairness, yung Gulf na power trucks na pang scooter. Swabe ng power delivery lang. Anyways, kaya tayo nasa labas ngayon ay dahil meron tayong titignan na motor. Time check, 8:50 PM guys ha. Obvious naman diba, gabi na. So meron tayo pupuntahang lugar kung saan titingin tayo ng isang motor na balak kong ipalit dun sa isa ko pang motor. Charot. Then meron tayong tropang mag-upgrade ng motor. Malaman nyo kung sino siya mamaya. Sabay-sabay na natin pupuntahan yung motor na yun. Advance congratulations sa iyo brother. Alright, we're here at Motospot. Gamit natin ng X-Max ni Doc. Sila muna gagamit ng ADV 160 natin. Kasi actually yung kasama namin sa yung bibili ng motor, imposible naman si Motospot kasi may R1 na yan, diba? Imposible naman si Madam. So itong aangkas sa akin yung bibili ng motor. Hulaan nyo na lang. Mamaya papakita ko siya sa inyo kung sino siya. Sino siya? Ang lakas niyang. Nagpalit muna kami kasi medyo mabigat tong kasama ko eh. Let's G! Nakaangkas na si brother dito. Sumauna na tayo. Alrighty. X-Max 300 Gaming. Let's go! Etong bibili ng motor guys, nabenta niya na kasi yung dati niyang motor sa isa rin namin kasama na si Sai. Ilang weeks din yun na wala siyang motor. Minumulto ka ng minumulto ka ng big bike kaya ka napabili. Mismo, multong-multo na, di na makatulog. Di na naginip. Actually torn siya between dito sa motor na pipick upin natin tsaka sa Z900. Pero technically hindi niya napili yung Z9. So ito yung kinuha namin. Ang seller kasi Koreano din. Wala tayo ng Ortigas, doon yung seller ng bike. Siguro EDSA na lang tayo. Pugi ng motor natin pag di tayo yung nakasakay oh. Pwede rin pala siya pang OBR oh. Ganda no. Okay na pala yung ganyan kahit may tapolodo. Pugi na rin pa rin talaga. Okay na kahit di tayo mag tail tidy no. Okay ka lang dyan madam. Okay ka lang dyan sa ADB 160. Sorry maliit ah. Sarap ng suspension ng X-Max eh no. Walang tagtag. Easy 70 ka agad talaga sa X-Max eh. Sarap eh. Wala na guys yung Terminal 4 guys oh. Tingnan mo. Inalis na nila oh. Kaya kitang kita na yung mga aeroplano galing dito eh. Technically tatlo na lang ang terminal ng NAIA. Yun oh. Guwapo ng ADB natin oh. Sarap. Bagay na bagay lang kay Doc eh. Soft na lang kaya Doc. Sarap oh. Wow.
Sa gaming tayo guys. Kung dati nilihim namin kay Doc yung pagbili ng R1, actually yung nakasama na natin nung bumili ng R1 itong bibili ng motor ngayon. Pero may idea na kayo. Tapos si Madam na yan yung asawa ni Doc na bumili technically ng motor. Tapos kami lang nitong kasama ko yung kumuha ng motor dun sa BF. Ngayon, kasama ko naman sila Doc tsaka si Madam bibili ng motor para dito sa kasama natin. O diba? Give and take. Aray ko! Ano nangyari? Okay lang kayo? Shit! Ingat-ingat tayo sa daan. Ang dami na aksidente guys. Ingat tayo sa daan. Mahal ang gasto sa ospital. Abala yan eh, di ba? Sa mga plano natin sa buhay, pagka nai-injure ka or worse, mamatay ka, diba? Mahirap yan. Natatouch naman ako dito sa mga kasama natin. Kasi every time na bibili sila ng motor na big bike, they consult me first. Hindi naman tayo sobrang may alam sa big bike, pero then since siguro dahil nakita na nag-big bike tayo nang matagal na, tayo yung nagiging nila, point of reference, diba? Tayo naman, kung ano lang yung kaya natin i-share, kung ano yung mga feedback natin doon sa motor na ganyan, na ganito, share lang naman natin kung ano yung mga na-experience na rin naman natin na motor. Fortunately, itong kukunin ng motor ni brother, malapit na sa ating puso. Isa rin sa mga gusto natin makuha rin kasi itong bike na to dati. Sa condo kami pinapapunta ngayon sa gas station na lang. Much better para mas naman mas maluwag tsaka mas public, diba? Para safe lang tayo both parties. Actually, we have checked na yung lahat ng papers, kaya rin naman namin ginauna, kaya rin kami pupunta ngayon. Kasi kung hindi naman okay yung mga papers, di namin pagkakaksaya na puntahan siya. And yun, final checks na lang. Check na lang nung bike. Tingnan namin kung fresh siya. Sabi nung seller, fresh na fresh daw. So, syempre, i-confirm natin kung fresh nga. Tapos, it's a 2019 though, pero mababa yung milyahe para sa model. Ang nasa marketplace yun ay pinakamababang odometer na nakita natin for that model. Kasi yung talaga specific na model na gusto ko. And gusto kong makuha ni brother para ma-enjoy niya yung upgrade niya from his previous bike. Yung mga kailangan na naman i-consider, dapat original yung mga papers. Tapos yung mga IDs guys, dapat yung ID nung seller updated or matagal yung expiry para pagka pinalipat nyo sa pangalan nyo, hindi kayo mahirapan na kontakin siya ulit para kumuha ng updated ID. So syempre yung mga pirma, importante yan. ID, deed of sale of course, kahit open deed naman yan. Tapos basta may pirma lang, okay na yan. Basta legit lang yung mga papers and IDs, wala tayong problema doon. And syempre yung mga nakalagay sa ORCR, match dapat sa motor, diba? Yung mga chassis number, serial number, yan, may napaka-importante na match na yan. Kasi pagka hindi nyo na-check yan, malaking problema yan. Kasi once you sign the documents and got the deal, nag-deal na kayo, shake hands na kayo, technically sold na yan. So wala na kayong habol sa isa't isa niyan. Ano to? Billboards, MRT, diba? And a Civic, Japan. Ganda guys yung gulong natin sa likod, diba? Napatig na, no? Diba? 140, 13. Quick tire yan, quick tire. Ganda, diba? Lapad, oh. Hindi siya manipis tignan. Ito lang hassle guys, pagka malaki yung motor mo tas may angkas ka, hindi ako sanay. Ang hirap isingit, nakaka-intimidate. Saka makasagi tayo. Damn! ADB, oh, sarap lang idalhin, oh, diba? Napakadaling isingit lang nung motor natin na yan, eh, no? Yun, oh. Alright guys, so dito na kami sa meeting place. Kumakain lang kami ni Madam. Kausap na ni brother yung seller. Mamaya titignan natin kung ano yung motor na yun. Kasama natin yung motospot to. Ito masarap pagka sinasama mo yung bibili ng motor. Siyempre may budget yun, diba? Papakain, diba? Alright guys, check natin yung bike ni brother. So guys, ito yung bibili ng tropa natin, Yamaha MT-09 2019. Actually ito yung sinasabi ko sa inyo, yung model na gustong gusto ko talaga magkaroon ako. Willing akong i-give up yung Hyper natin para dito. Just that di ko lang talaga nabitaw-bitawan yung motor natin na yun. Pero congratulations na kagad dun sa nakabili kay brother mamaya. Nagtatransact na sila sa loob, kakabayaran na. Koreano may-ari, yung latest na may-ari, pero dating Pinoy yung pinaka first owner. So ikutan natin. Alam ko 10K Odo, naka-steering damper na all-ins, naka-brake levers na rin. Maganda sa kanya, may crash guard na, SW Motec, Defy Customs, so baka naka-Defy Customs na yung mga mags niya. Maganda dito, meron na rin siyang crankcase guard. Tapos may mga carbon parts na rin guys, ayun, ganda. Tail tidy, naka-tail tidy na guys, naka-integrated taillight na. Naka-rear sliders na yan, oh. Tapos naka-Evotech na spool, SC Project, pero copy lang, baka palitan ni Prince yan. Engine guard, importante nito guys, usually pag nababagsak, kaya tamaan to. O windshield na rin na very sophisticated lang yung dating. So ano to Street King. Congratulations na agad. Di mo pakali kasi mamaya papakilala ko sa inyo.
Di daw siya nakakatulog, minumulto na daw siya ng big bike. Ano, si Doc na unang buminyag oh. Technically, dalawa na naka-Yamaha sa amin. Naka R1M si Doc, tapos si brother naman naka MT-09. Ano sasabi mo, Doc? Sarap na ito gamitin. Hindi nakakalay pre. Hinangalay. May ganito siyang motor dati, yung XSR 900 naman. So same engine lang yun, pero mag-e-enjoy si Prince dito. Ang payo ko lang ni Prince, wag lang siyang ma-dedemonyo dito. Wag siyang manggigigil sa throttle kasi napakalakas itong motor na to. Hindi naman tayo bago sa feeling pag nakasakay kasi dati nakaganito si Road D. Ganitong ganito si Tisoy. So, yan o, ganyan yung cockpit niya. Nagbablog ka, ganyan siya o. Ito guys, itong motor na to pala naka quick shift na to. And quick shift na pero wala pa siyang auto blip. Ang gandaan din pala dito guys is 190 na rin to na Batax. Bagong bago pa. Ayun may mga hibla pa. Nakakatipid na rin si Prince. Matagal-tagal na rin niyang magagamit tong gulong na to. Naka 190 siya guys. Ang alam ko 185 lang talaga to stock niya. So ito ginawa niyang 190. Sa harap naman naka Batax din S23 na 120. 120/70 naman to sa harap. Ang height natin, height reference natin is ako 5'8". 09. Ito yung ano, flat foot. Yan, flat foot siya. Naka preload, adjustable preload na rin yan. So guys, check natin yung motor. So technically meron na siyang 10,485. Tapos yun yung sinasabi ko, meron siyang pwede mo off yung traction control niya, pwedeng 1 and 2. Meron siyang tatlong modes, AB and standard. Paalala na natin yung bago may-ari, Prince Ilagan. Tayo na, solid. Naka full tank na, naka full tank na. Habang pakaswerte na, congratulations brother, done deal. Done deal. Grabe, solid, solid. Prang, 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 prang. Ano, katas ng TikTok yan. Click nyo lang sa yellow basket. Ito yung pinaka-fresh Na bike sa marketplace. So start natin guys. So crossplane 3, inline 3. Sanayin mo muna mag B ha. Naka B mode. B mode papunta standard hanggang sa A. Kailangan mo talaga sabihan sila kasi mahirap na mamaya nasanay sila na ganun lang yung kalakas yung bike nila dati at biglang lilipat sila sa 900. Naman beginner si Prince pero diba still. Alright guys, done deal. Congratulations to Prince. Actually, hindi ko marirecommend yung ganung jump dapat medyo nag-stable muna siya sa mid-range. Kasi di na mid-range to almost 1000cc na rin kasi to Although sa papel 847cc yan. Ang lakas niya motor na yan, promise. Sobrang lakas niya motor na yan. MT-09 baby! Pogi! Sarap Crossplane 3 man. Zarabs. Sarap sir. Uy, ingay. Isa sa mga masasarap sa feeling yung makabili ka ng motor na alam mong pinaghirapan mo siya. Sa tulad nga niya na pinasabi ko nga, yung pinambili niya dyan, dugot pawis yan. And most ng pinambili niya dyan galing sa TikTok kasi napakasipag niya mag-upload talaga. Kaya ini-encourage ko tayo talagang mag-TikTok. Kung may mga accounts na kayo, gawin yung ano yan, platform para sa extra income. Ganda pala ng San Miguel sa gabi para silang may sariling park. Hangas SM Mega Mall. Grabe yung ugong ng MT-09 Talagang maugong siya Enjoying the MT-09 Kengila mo Prince. Very proud of you bro. Very happy the same time, very proud. Kanan Ano nangyari? Sarap sa feeling yan May bago kang motor, pagkakapi mo, labas mo sa garahe ganun ka agad Sengin na yung sarap man. Tingnan natin kung gaano kalakas yung motor ni Prince sa tunnel. For sure pipigain niya yan. Yung tropa mong pag nasa tunnel bubomba yan. Bubomba yan. Kapulis yan. Bomba! Pinahiya mo ako Prince. Di ka bumomba. Nag-aya pa
ng tambike si Prince. Muna tayo, change bike tayo, change bike. Muna tayo ng Samshell, tambay tayo saglit. So makakasama natin yung MT-09 niya tsaka yung R1M. Wait lang natin sila. Ganda nung damit ni Doc, oh. Aray. Lahat ka pala kami naka-tail tidy, oh. Boys of tail tidy. Woo! Ang dilim pa naman dito. Nakakuha si ate. Aray ka. Gwapo ng R1M talaga, oh. Tsaka ang ganda ng jacket ito ko, aray. Bili kaya ako nun. Bagay siguro pag naka-aray tayo na Ducati, eh, no? Tsaka plano ko mag-ano kasi, mag-RX-7X parang yung kay Prince. Okay, oh, pumagay na yung aray sa MT-09, man. Ang gago na, eh. Time check guys, alas 12:30 na, oh. Nasa labas pa rin ako. Kumain ba yung binata? Nakita mo, green? Naka-green, eh. Aray! Sarap naman ang tunog na yun. Malagay isa sa mga tambayan namin to. Kahit late night, dito kami minsan. Samshell Molino guys. Dito madalas tumatambayan mga tropa. Tayo na, mapalayos tayo dito, eh. Kasama ka pala nila, kumuha. Ayan, oh. Magkasama yung bistro, hindi naka-vlog. Sup man? Sup. Motospot boys pala nandito, eh. Ano meron? So Sabado pwede. So ito yung Z4 dati ni Prince na nakakaysay na. Yan, ito yung tinesting ka agad, oh. TikTokan. Lahat yan naka-tail tidy, oh. Ninong, oh. Dumabad din yung camera. Ayun, bago yung headlight, oh. Siyempre. Puti na, oh. Ayun, ano nga. Shoutout pala sa Bistrom, Bistrom Riders Club Philippines. Baka daw pwede sumali to si Ninong Ilotski, oh. Siyempre, so puro solo, eh. Ha? Puro solo ride. Yan. Ito gamit niya na intercom guys, of Fleetcon R3. Yung may camera. Para aggressive. Ayan, camera. Para Kasama namin, kaway kayo. Pero ano doon katulad naman. Crank naman. Kaway. Parang di ka masaya, bro. Saya ako, bro. Masaya, bro. Silaanan mo. Wala naman ako. Ay, congratulations din kay Sai kasi mayroon siyang bagong Z400. Siyempre si Chris, oh. Sensado na. Dating naka P6, ngayon nakabilos. Panis. Ang ka pa. Bye guys, ingat kayo. Ingat. Thank you, ha. Pinatesting sa atin ni Tito Prince yung bago niyang MT-09. Guys, baka dito ko na-end yung video. Kung umabot ka dito sa part ng video na to, maraming salamat at tinatapos mo ang videos natin. Gago po. Alam na guys, see you on our next vlog. Peace out and babush. Run it up outside. You can meet me on site if you wanna go outside. Talk cheap, pay the price. Run it up